Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's February 3, entitled Wonderful Condescension. Ano po itong dakilang sakripisyo? Atin po itong pag-aralan. Sabi sa 2 Corinthians 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that he through his poverty might be rich." So, nalalaman natin si Kristo, mga kapatid, na siya ang may-ari ng buong mundo, siya ang King of Kings, ay talagang nagpakahirap dito at pumunta dito sa lupa para sa atin, in our behalf. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, tayo ay maging mayaman. We visited the buildings which were formerly the palaces of kings when France was under kingly rule. My thoughts were first upon the kings who had once traversed these grand halls and figure in these galleries. Where is their human greatness now? So, dito sa mga makamundong lugar, mga kapatid, nakakakita tayo ng mga malalaking building, nakakita tayo ng mga magagandang tanawin, at na-appreciate natin yan, mga kapatid. Ngunit, titingnan natin ng mabuti na gaano kaganda ang langit. Dito pa lang ikukumpara ba natin dito sa lupa yung kagandahan ng langit. Kaya wag po nating ipagpapalit ang kayamanan sa langit dito sa temporaryo lamang na lupa. Then we remember Jesus, who came to our world with his blessed purpose of love, divesting himself of his royal robe, his royal crown, stepping down from the royal throne, clothing his divinity with humanity, and coming to our world to be a man of sorrows and acquainted with grief. So napakaganda po ng sakripisyo ni Kristo. Naalala natin, mga kapatid, sa bawat tanawin na ating nakikita sa ating paligid. Iniwan ni Kristo ang napakaganda at napakabanal na langit upang tayong mga tao ay mailigtas dito sa mga dilim dahil sa kasalanan ng mundo. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, iniligtas niya tayo. Yung pagpapala at purpose ng kanyang pag-ibig at plano ng kaligtasan, hinubad niya ang kanyang maharlika na damit, ang kanyang korona, upang tapakan mula sa trono ng biyaya at damitan ang kanyang katwiran ng sangkatauhan para sa atin. At nagdusa siya at naghirap siya dito sa mundo, mga kapatid. Tutuusin, mga kapatid, i-imagine natin yung yaman ng langit na nasa kanya ng lahat, nasa Panginoon. Iniwan niya yun para sa atin. And then after that, papawalang bahala ba lamang natin ito? Yung sakripisyo ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng pribilehiyo upang makamit at maintindihan ang liwanag. At sa bawat liwanag na ito, kinakailangan na atin itong lakaran. Ihingi po natin ito sa mga kapatid sa Panginoon. Kasi sa sarili natin, hindi talaga natin ito magagawa. Ngunit, ang Panginoon ang ating halimbawa. Siya yung our example na nagdusa siya dito sa mundo upang tayo ay maligtas. Kaya kinakailangan na magsakripisyo din po tayo para at alang-alang sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. We see him among the poor, blessing the afflicted, healing the sick, soothing the infirmities of age, reaching with his divine pity the very depths of human woe and misery. He even noticed the sorrows and needs of little children. Natatandaan natin, mga kapatid, nakikita ng Panginoon at nalalaman niya yung mga mahihirap, yung mga pagpapala na ibinigay sa mga nagdadalamhati. Pumunta si Kristo dito sa mundo upang pagalingin ang mga may sakit at bigyan ng kagalakan ang mga nalulungkot at bigyan ng kasiyahan ang mga nagdudusa, na bawat kahirapan ng sangkatauhan, ang Panginoon ay nakakaramdam nito. Nalalaman niya dahil nakasubok ang Panginoon nito. Yung mga kahirapan at mga kapighatian ng bawat maliliit na bata, alam ng Panginoon ang kanilang kinakailangan. Kaya tayo, mga kapatid, hindi pa natin hinihingi, binibigay niya na kahit marami tayong prayers na hindi agad dinidinig ng Panginoon o sinasagot ng Panginoon, ngunit marami tayong hindi dinadalangin na sinasagot ng Panginoon. Kaya isipin natin yung dakilang sakripisyo na ibinigay sa atin upang yung bawat liwanag ay atin malalakaran sa pamamagitan ng banal niyang biyaya. Huwag po nating sasayangin yung mga pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang sa bawat liwanag na ito ay maisapuso at maisabuhay natin ito sa ating pagnanalita, sa ating pag-iisip, na nawa ay
focus tayo sa ating Panginoon upang hindi tayo magkasala laban sa Kanya. Angels have been sent as messengers of mercy to the distress, to the suffering. These angels from the world of light, from the infinite glory of God before the throne, are on missions of love, of care, of mercy for the suffering ones of humanity. Napakaganda po. Kahit yung mga anghel sa langit na bilang mensahero ng awa ay pumunta dito at tutulungan tayo upang mapanagumpayan ang bawat kahinaan at mga sakripisyo na kahit tayo nagdudusa mga kapatid. Hindi po ito wawalang bahala ng Panginoon. Alam niya ang ating kinakailangan at nagsisend ang Panginoon ng mga angels upang bigyan ng liwanag ang ating mundo na kapag ang walang katapusang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa atin na. Ang pagpapala at ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pag-aalaga sa atin at ang kanyang awa ay ibibigay sa mga nagdurusa na sangkatauhan. Bibigyan niya po tayo ng kagalakan mga kapatid in the midst of darkness. Dito sa mundo, punong-puno ng kalungkutan. Ngunit at the midst mga kapatid, ibang kagalakan at kasiyahan kasi kahit tayo nagdurusa, ang Panginoon magbibigay sa atin ng tagumpay at kagalakan na hindi mo ma-explain in your own opinion. But if we see the God of love, napakaganda mga kapatid. Nakikita natin yung sakripisyo ng Panginoon sa atin. Hindi tayo magsasawa na mag-aral ng kanyang mga salita kasi alam natin at alam ng Panginoon na kapag ginagawa natin ito, naluluwalhati siya. Na nawa, mas marami pa tayong magagawang mga bagay na maluluwalhati siya. Na kapag ang ating puso't isipan ang ating atensyon ay nakapokus lamang sa Kanya, magbibigay nga talaga ng pagpapala sa mga taong ating nasasalamuha. But there is a picture of greater condescension than this. The Lord, the Son of the Infinite Father, the Prince of the Kings of the earth. Ito yung larawan ng dakilang sakripisyo ng ating Panginoon na ang anak ng walang katapusang ama, ang hari ng mga prinsipe ng langit at ng lupa ay nagsakripisyo. Nawa ay atin itong mailarawan sa ating isipan, ating bigyang pansin ang kanyang mga pagsakripisyo para sa atin at tingnan ng maigi. We need to search our own hearts kung saan na tayo napanig, our own character kung talagang nakaayon ito sa Kanya, at bigyan natin ng atensyon ang bawat liwanag na ating natatanggap at atin itong lalakaran sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. What is the work of angels in comparison with His condescension? His throne is from everlasting. He has reared every arch and pillar in the nature's great temple. Ito yung gawain ng mga anghel. Kinukumpara ba natin ito sa kanyang sakripisyo? Yung mga bagay na alam natin ay ito'y tama. Ginagawa ba natin ito sa pamamagitan lamang ng kapurihan at kadakilaan ng ating Panginoon? Nawa ang kanyang trono mga kapatid na pawalang hanggan ay mapasa atin. At sa bawat hakbang bilang Kristiyano ay mapanagumpayan natin ito. Na ito yung pundasyon ng ating pananampalataya ay ating panindigan. Ang prinsipyo ng ating Panginoon ay ating panghawakan. Ang kanyang pangako ng kanyang dakilang templo. Ang ating buhay ay nawa ay ating ibigay na sa ating Panginoon mga kapatid. Upang ang gawain ng mga anghel sa langit ay magawa nga din natin. Makipag-cooperate po tayo, makipag-ugnayan po tayo sa mga agent sa langit upang marami pa tayong mga kaluluwang nandito sa lupa na nanganganib na mailigtas ang kanilang buhay. Behold Him, the beginning of the creation of God, who numbers the stars, who created the worlds, among which His earth is but a small speck, and would scarcely be missed from the many worlds more than a tiny leaf from the forest trees. Pagmasdan nating mabuti mga kapatid, ang kanyang mga nilikha in nature. Kapag tayo ititira sa nature mga kapatid, makikita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo ma-explain ang kanyang pagpapala. Nabibilang niya yung dami ng mga bituin sa langit na siya ang naglikha ng mundo at ng napakaliit na spectacles. At nabibilang niya rin yung in every tiny in your hair, yung bawat isa sa iyong buhok. At hindi niya namimiss or hindi niya kinakaligtaan yung bawat salita na iyong sinasabi at ang bawat maliliit na dahon na nalalaglag sa lupa. Kung alam ng Panginoon ang bawat nangyayari dito sa mundo,
alam din niya yung kalungkutan na meron tayo. Na kapag tayo ay ating kinausap ang Panginoon deeper in our hearts, mga kapatid, didinggin po tayo ang ating panalangin na nawa ang ating magpakumbaba po tayo sa Kanya, na lumapit sa Kanya, at anuman yung mga kasalanan na na-reveal sa atin, na ipakita sa atin ng Panginoon na dapat natin ihingi ng kapatawaran, nawa ay atin na po itong ibigay sa ating Panginoon, sabihin sa Kanya, i-confess sa Kanya, upang hindi ito maging hadlang sa ating paglakad na kasama ang ating Panginoon. Kasi habang tayo sinusubukan, pinapatibay po tayo, at habang tayo tinutukso, at sa bawat tukso na meron tayo, at kapag nilalabanan natin ito sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, mapapanagumpayan po natin ito. At sa pamamagitan ni Kristo, ay ating mapanghahawakan ng Kanyang pangako. The nations before Him are but as a drop of a bouquet, and as the small dust of the balance. By keeping the commandments of God, they become laborers together with Him, who came to the world to represent the Father by keeping all His commandments. So, napakaganda po, mga kapatid. Si Kristo ang ating halimbawa, na siya ang tumutupad ng kautusan at kalooban ng Diyos, na kapag tayo ay susunod sa Kanya, magiging isa tayong kamanggagawa ng Panginoon, na pumunta dito sa lupa upang maging representante ng Ama. Dahil ang ating Panginoon ay kapag sinunod natin siya, tayo din ay pagpapalain by keeping all His commandments. Contemplate Him, the Lord, the all-glorious Redeemer, an inhabitant of the world He has created and yet unknowledged by the very ones He manifested so great interest to bless and save. We condescension to the fallen men of earth. What wondrous love! Napakalaking pagpapala ito sa atin, mga kapatid. Ating pagmasdan ng maigi, ating imuni-muni sa ating buhay ang bawat salita, na grabe yung kaluwalhatian ng Panginoon, na iniligtas niya ang bawat isa na nakatira sa mundo, na kapag tayo ay nagsasakripisyo para sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kaalaman kung paano natin manifest ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang dakilang interest at biyaya na iligtas tayo. Gaano itong mga panlalait na ibinigay sa Panginoon in our behalf, mga kapatid. Imbis yung mga sakripisyo ni Kristo ay para sa atin, si Kristo na ang humawak noon. Para sa pamamagitan ng Kanyang kahirapan, tayo ay magkaroon ng kayamanan sa langit. Na sa bawat nahuhulog na tao o mga makasalanan ng mga tao dito sa mundo, ay ang Panginoon na ang nagligtas nito. Kaya kapag tayo ay nakakaalam nito, makipag-cooperate po tayo sa proseso ng kaligtasan, which is ginastify na po tayo ng Panginoon dahil siya ay namatay doon sa Calvary, sa cross. At kapag tayo makipag-cooperate sa Kanya ng sanctification process, mga kapatid, daily obedience is a lifetime process. Our character building, mga kapatid, our sanctification is a lifetime process. Kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, kahit gaano kahirap, tayo ay Kanyang tutulungan. Kaya napakaganda at napakadakilang pag-ibig, hindi mo ma-explain in your own opinion. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, bigyan natin ng diin at pansin ang mga sakripisyo ng ating Panginoon. At ano pa bang mga sakripisyo ang ating nagawa para sa Kanya? Wala pa po iyon. Ano man yung mga nagawa mo noon na magbibigay kapurihan sa pangalan ng Panginoon, mas gawin natin ngayon kasi nalalapit na po ang panahon. Alam natin na itong buhay natin ay lumilipas lamang. Ang sakripisyo ni Kristo ay kinakailangan na ating ma-adapt sa ating buhay upang hindi po tayo mapanghinaan ng loob. Dahil ang Panginoon nakakaalam sa bawat kahinaan na meron tayo dahil nakapanagumpay po siya nito. At kapag tayo ay nangangarap na managumpay, kinakailangan na panghawakan natin ang Kanyang pagpapala, panghawakan natin ang Kanyang katwiran upang tayo ay manaig sa laban. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig, at nawa ay may atin po itong maisabuhay sa araw-araw na pamumuhay, at God bless po sa ating lahat.